Tatlong lalaki na paraumano sa eskinitang may nagiinuman, pinagsasaksak at dalawa napuruhan. Ang mga suspect sa pagpatay, mag-aama at 8 taong nagtago sa batas. Panahon na para humima sila ng rehas. March 1, 2015, naging biktima ng malagim na krimen ang kinakasama ni Rose May na si Diosdado Acibes, ang pinsan niyang si Danilo Ramirez, at isang kasamahan sa trabaho na si Adrian Adolco. Rosemay, bigyan mo muna kami ng background tungkol sa kaso na ito. Paano ngayon nag-cruise ang landas ng dati mong kinakasama, dati mong asawa, at itong mga suspect na ito? Yung bahay ng kumpare niya, nandun po sa dulo. Okay. Tapos dito sa bandang gitna, may inuman na binyagan. Dumaan sila, nagparinig tong mga nagiinuman. Anong sabi sa kanila? Padaan-daan kayo dito, kala niyo kung sino kayo. Pagbalik nila, doon na sinugod na sila palabas. Alinsunod sa ebidensya, sa dokumento at sa kwento sa'yo, papaano napatay yung Sinaksak po nila. Bali, pinalo muna nila yung tuhod para hindi makatakbo. Ayon sa death certificate ni Diosdado Acibes, multiple stab wounds ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon naman ng malaking sugat sa ulo ang kaibigan niyang si Danilo. Puti po, napalingon akong ganun. Nakita ko na nakakama na yung tubong ganun. Hinampas po agad ako rito. Sa ulo, kaya ito yung 6 na tahi. Naligo na po ako ng dugo. Sir, anong kasalanan namin, sir? Buti na isalag ko pa nga pong konti ito eh. Kasi kung hindi ako tumakbo, talagang papatayin din nila. Naulila ni Diosdado ang ngayon 14 na taong gulang niyang anak kay Rose May. Nawalan po sila tatay. Na alam ko masaya sila noon. Hindi rin po kasi kaya ng anak ko eh. gaano ba ka-close yung anak ninyo at dati nyong asawa ko? Sobra po. Pag galing yan ng trabaho, maglalaro sila, magbabasketball sila. Naglalaro po yung anak ko ng babasketball. Sabi ko, sino kalaro mo? Sabi niya, Papa shoot. Sabi ko, sino kalaro mo, anak? Sabi ko ganyan. Wala namang papa mo. Hindi ayon si papa, tinuturo po niya. Paano nyo ho napaliwanag sa kanya unang-unang pagkakataon na wala na ho siyang tatay? Sabi ko, anak, napatay na si papa mo. Pinatay siya. Matapos ang krimen, mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kinilala silang sina Erlyn Gubat na siyang padre de pamilya, ang kanyang panganay na si Mark Anthony Gubat, ang pangalawang anak na si Lloyd Herian Gubat, at ang bunsong si Morish Ann Gubat. Sinampakan ng mga kasong murder at attempted murder ang 4 na suspect. Patingin niya ho ng warrant of arrest, yung binabanggit niyo sa Ito po. Dalawa po kasi yung warrant of arrest ko. Nobel. Nakikita ko mula dito sa aking pwesto, Nobel. Ibig sabihin, yan yung sa murder. Apo. Meron ka pang isang resibong hawak. Ano naman Ito po yung sa attempted murder po. Okay. Ilang taon na po nagtatago itong mga suspect? 8 years po. 8 years. No March 1 po, 8 years po to. Mga kapuso, binalikan po ng ating team ang mismong crime scene. Sa isang lugar dito po sa San Mateo Rizal, naganap ang kaso ng pagpatay. So mula po sa main road, papasok tayo dito sa biyak na pader na ito. Pababa ko hanggang doon. Ilang lakad pa, ilang hakbang bago natin marating yung mismong crime scene. Saan dito hinampas? Dito mismo? Dito, tapos pumasok, sinundan pa si Dico doon sa loob. Pumasok doon. Opo. Dito? Sila dito, nagkaano na sila dito sa nakapagpubunok. Napabilang sa most wanted ng Region 4A ang mag-aama dahil sa pagiging mailap at pagtatago nila sa batas. Pero matapos ang 8 taong pagtatago, nakatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group Detective and Special Operations Unit o PNP CIDG DSOU tungkol sa posibleng hideout ng pamilya Gubat. Agad ikinasa ang paghuli sa mga suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may